Hi guys! For today's video, samahan niyo po ako sa iba't ibang mga binivideo ko. May mablog lang. So ayun nga po guys, for today's video, ayan, dyan po nagsasaing po ako sa binili ko pong rice cooker sa Shopee. So nasa 100 plus lang po yan. So, thank you po sa blessings dahil nakabili ako ng rice cooker. So, ayan nga po pala binidyohan ko. Friend po yan ni Papa. Kapag nakikita ko po yan, mas lalong naaalala ko si Papa at na-miss syempre. Tapos, ayan nga po, pagkatapos kong hugasan yung rice cooker, is kinuha ko na po yun sa ilalim ng higaan ko yung bigas. Tapos nagsaing po ako ng 1 cup lang po ng bigas sa cup noodles. Diyan na po muna ako magsasaing kasi sobrang hirap mo nang makakuha ng panggatong po dito. Meron kasi binibili lang po. Tsaka nahihirapan din po kasi kami maghanap ng kahoy kasi wala po kaming sariling bukid. Pwede naman pong bumili ng uling kaso ako nga po, wala po ako nung pugod na tinatawag po, yung lutuan na nilalagyan po ng uling. Wala po ako nun, binibili po yun or pinapagawa. Tapos yung uling, binibili din po syempre dito. Kaya ayun, nakapag-decide po ako, nagkaroon po ako ng konting pera. Ayan, binili ko po ng rice cooker para madali po. Tapos, ayan nga po, nung nahugasan ko na po yung bigas, isinaksak ko na po. So, kinat ko na nga po dyan kasi nakuryente po ako. Basa pala yung kamay ko, tapos sinaksak ko. Tapos, ayan po, ito din po yung solar pong electric fan, sinaksak ko po. Dahil para mag-charge po if ever na mawalan po ng kuryente. Tapos, ayan po yung bahay, tulo-tulo na. Kahit anong kalalagay ko po dyan sa taas ng mga pagkanya, nagtutulo pa rin po. So, ayan, siguro palitan na siya. Pag may pera na, palitan siya ng bubong. Tapos, ayan po, naka-close na po yung tindahan ko. Alam nyo po ba, mas maganda po yung naka-close yung tindahan ko kasi wala po akong masyadong iniisip. Para po kasing namumroblema ako kapag sa tindahan, lalo na nga ganyan, mga utang, hirap din pong mga singilin. So, may mga nagsasabi about nga po sa tindahan, kung paano na yung mga income or what. Huwag niyo pong isipin na wala po akong ibang ginagawa para magkaroon po ako ng income or trabaho po. Kasi hindi po lahat ng mga ginagawa ko na video ko po or pinablog ko po, parang private lang po siya ng sariling sikap kung paano din po mabuhay ako na mag-isa syempre. Tapos ayun nga po yung mga tanim na gulay din. Ayan po sa gilid-gilid lang. So makikita niyo po soon kapag nakabili na po ng demolition ba yun, yung pangpatay ng mga damo. Magtatanim po ako ng mga gulay. So, alam niyo po, tagal ko na gustong magtanim ng mga gulay. Kaso lang talaga, basta pag tumatanim po ako, namamatay. Pero kahit palagi pong dinidiligan ng tubig, namamatay siya. Parang maano yung kamay ko pag sa pagtatanim. Kaya, ayan yung mag-auntie ko, yan kapatid ni Papa, yan tutulungan po ako niya magtanim. Tama naman po ako, di ba po? Hindi dapat lahat ng nangyayari sa buhay mo is napo-vlog mo or nailalabas mo sa social media. Hindi lahat kailangan alam ng lahat yung buhay mo. May mga bagay po akong ginagawa para sa sarili ko, pero hindi ko na po binivideo kasi ayoko pong may mag-comment ng kahit ano about sa akin. Pero wala po akong ginagawang masama. Baka mag-isip kayo dyan. Katulad nga po, kapag may mga orders din po minsan, kasi nagpo-post din po ako sa Facebook. Hanggang ngayon po, online seller pa din po ako ng mga appliance or kahit ano pa man po
meron po nag-order sa akin ng Dora Box, ganyan. So, hindi ko na din po yun binivideo, yung pag-deliver. Kasi, parang nag-advance po akong pag-iisip na parang sasabihin nyo, ay, ganyan na yan, ganyan na lang yung buhay niyan. Yun po, advance ako mag-isip kahit ano naiisip ko na pwedeng i-bash nyo sa akin. So, ayun, wala nang pakialam. Basta yun, ang pakialaman na lang natin yung sariling buhay natin. Kung ayaw mong manood ng mga vlog ko, pwede mo naman i-skip. Umalis ka, maghanap ka ng ibang mga videos. Kasi alam nyo po talaga paulit-ulit kong sinasabi, ayoko pong may magbabash sa akin kasi sobrang epekto po sa akin, malaking epekto na parang iyak ko lang ng iyak ng ganyan. Lalo na nga po nung dibo ko noon na binash ako ng maraming tao na hindi ko daw po inattend si Mami Virgilin. Alam nyo po, inattend ko po yun si Mami Virgilin. Yung tinawag lang po kasing pangalan ng mga na-invite or yung kasali po sa 18 Roses ko is Mark Anthony Rodriguez. So, yun po yung pangalan ni Mami Virgilin. Kaya, hindi din po kilala ng iba na sabi hindi ko daw po in-attend in-invite si Mami Virgilin. So, hindi lang po siya na naka-attend kasi marami nga pong ginagawa at busy po. So, ayun po, panay bash na yung maraming tao na wala naman silang alam. Lalo na hindi naman po nila tinapos yung mga videos nung dibo ko. Kaya, ayun, panay yung na-bash sa akin ng kahit ano. Kaya, ayun, advice ko lang po sa lahat, bago po magsalita ng mga hindi kaaya-ayang salita, alamin nyo po muna yung totoo. At mag-iingat po kayong magsabi ng mga salita na sinasabi nyo na wala naman katotohanan para hindi po kayo makasakit ng maraming tao or makasakit sa tao. So, ayun nga po, kinagabihan po, ayan po, ulam ko, kape. Wala po, trip ko lang po mag-ulam ng kape. Ayan, masarap po yan. Sanay naman po ako niyan mag-ulam kasi dati nung bata pa po ako, nag-aaral po ako elementary. Pag uuwi ko po galing paaralan, ayan po, sabi ko kay lola nun, okay lang, kahit kape. Happy pa nga po ako nun, kahit kape lang yung ulam. Yung purong kape, masarap po yun. Yun po yung pinanguulam ko. So, ayun, marami na akong nasabi na wala naman dapat na wala naman connection sa mga vlog ko. So, ayun lang po. Ayun guys, share naman po and pa-likes and comment and subscribe po sa aking videos. So, maraming salamat po.